How to register your business in the Philippines. Video na to makukuha mo ang mga dapat mong malaman bago ka mag-register ng negosyo mo as an online seller dito sa Philippines. At sa dulo ng video na to, malalaman mo ang 6 easy steps kung paano gawin ito. Let's go! Hi guys, this is Archie Noche, and kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please do hit the subscribe button and the notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod na video na gagawin ko all about social media marketing tips, tricks, and strategies para sa business mo online. Let's go! Kung isa ka sa mga online seller na namumroblema kung paano nga ba mag-register ng negosyo nila, then para sa itong video na to. So, dapat alam mo itong mga bagay na to bago ka mag-register ng business mo. Para makapag-register ka ng negosyo mo, sundan mo lang tong easy steps na ilalagay ko. So, unang-una, bago ka mag-register ng negosyo mo, dapat alamin mo kung gusto mo nga bang maging sole proprietor, partnership, corporation, or cooperative. Pangalawan, dapat mo malaman ay ang business name mo kung available ba ito. Pwede mo malaman kung available ba ang business name na gusto mo sa pamamagitan ng pag-check sa SEC, SEC, or sa DTI. Para sa mga sole, pwede mo ma-check sa DTI kung available pa ba ang business name na gusto mo. At para naman sa corporation at cooperative, pwede mong i-check sa Security and Exchange Commission or SEC para malaman kung available pa ang gusto mong business name. Para ma-check mo kung ano ang available na business name sa DTI website, search mo lang itong naka-flash sa screen na pnrs.dti.gov.ph/search. So, mapupunta ka sa page na to at pwede mong ma-search kung anong name or business name na gusto mong gamitin. Pangatlo ay dapat i-secure mo ang registration mo sa SEC or sa DTI. Katulad nga ng sinabi ko kanina, para sa mga sole, sa DTI kayo magre-register una, or para naman sa corporation at sa cooperative, sa SEC kayo didiretso. So, sa madaling salita, ang uunahin nyo talagang pag-register bago kayo magpunta sa BIR ay magpunta muna sa DTI na website. Lahat to ay magagawa mo online kahit hindi ka magpunta directly sa mga ito. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo kung paano magpunta sa DTI registration website. Type nyo lang na pnrs.dti.gov.ph/registration. So, makikita nyo yan kung ano yung naka-flash sa screen nyo. Okay, so makikita nyo na, di ba, na may terms and conditions. Basahin nyo lang yan na mabuti. At kapag okay na kayo, i-click nyo lang yung I agree sa baba. Right, ngayon naman, pupunta naman tayo sa Security and Exchange Commission or SEC na website. I-type nyo lang sa search box ito, yung lumalabas sa screen nyo na https:// na espark.sec.gov.ph application. Ngayon, napupunta kayo sa website ng SEC kung saan pwede kayo mag-register ng business nyo. Okay, pwede kayong pumili kung yung one SEC processing or yung regular processing. Pagkatapos nyo i-click kung ano yung dapat sa inyo, sundan nyo lang yung mga steps. Ang fourth step na dapat mo nang malaman ay pag-register na sa BIR. Pagkatapos mo malaman kung ano nga ba ang business structure, business name registration, at kung SEC at DTI registration, kung available ba ang name mo,
Next is sa BIR na. So, makikita nyo ang lahat ng requirements na kailangan mo dito sa link na ilalagay ko or ilalagay ko sa comment section sa lahat ng mga kakailanganin mo para sa pag-register mo ng business online. Ngayon naman, punta naman tayo sa BIR na website kung paano kayo mag-register ng business nyo. Type nyo lang sa search box ang mga lumalabas sa screen nyo or pwede nyo rin naman check sa comment section or sa link na ilalagay ko dito sa video na to. And mapupunta tayo sa new biz reg ng BIR. Sundan nyo lang lahat ng steps 1, 2, 3 at ang lahat ng steps dito hanggang sa matapos nyo ang pag-register online. Panglima na dapat mong malaman ay dapat meron kang sariling bank account para sa negosyo mo. Pero kung wala ka namang sariling bank account, pwede mo namang gamitin yung personal na bank account mo. Pang-6 na dapat mong malaman kay kung ano nga ba ang mga susunod na hakbang pagkatapos mong mag-register. So, pagkatapos mo nga mag-register, dapat sumunod ka sa mga requirements ni BIR na ipapasa, lalo na kung merong quarterly, annually na mga requirements na kakailangan si BIR. Plus, yung pag-maintain ng book of accounts at yung mga records nyo na kakailanganin ni BIR kapag check sila ng mga requirements nyo. Siguraduhin nyo na magko-comply kayo sa lahat ng requirements dahil medyo masakit sa bulsa ang mga penalty na makukuha nyo kung magkakaroon kayo ng violation kay BIR. Ang ilan sa mga to ay ang filing ng taxes, pag-renew ng mga permits, at ang pag-maintain ng accurate records ng negosyo mo. Siguraduhin mo rin na tama ang filing nyo ng mga resibo dahil isa to sa mga requirements ni BIR. Kung hindi ka namang online seller, applicable rin tong mga tips na binigay ko or ang 6 advice na binigay ko para magamit mo sa negosyo mo. Pero may mga ibang requirements depending sa nature ng business mo. Mas advisable pa rin na magtanong sa BIR kung ano nga ba ang requirements para masigurado ang pag-comply nyo sa pagka-register nyo ng negosyo nyo. Para masigurado na nagko-comply kayo sa lahat ng kailangang regulation. So, ulitin lang natin ang unang-una na dapat mong malaman ay choose your business structure. Pangalawa is to choose your business name registration. Pangatlo is your SEC or DTI registration. Register sa BIR. Number 5 is to open a business bank account. And number 6 is compliance. Hi guys, this is Archie Noche and I hope na may natutunan kayo dito sa video na ginawa ko all about how to register your business as an online seller dito sa Philippines. Let me know in the comments below kung meron kayong mga questions or tanong sa video na to, and smash the like button and subscribe sa YouTube channel ko para ma-notify kayo sa mga susunod na video na gagawin ko all about social media marketing tips, tricks, and strategies para sa business mo online. That's all for today and I'll see you on the next vlog.